At papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw ng ating Panginoon. Ito po ang araw na kung saan tayo'y nagpapasalamat sa mga biyaya at pagpapala na ating nakakamit sa araw-araw ng ating buhay. Ito rin ang araw na kung saan tayo'y humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan at pagkukulang na ating nagagawa laban sa Panginoon. Ito rin ang araw na kung saan sama-sama nating tinitipon at iniaakyat sa langit ang lahat ng ating panalangin, kahilingan at pagsusumamo ng ating mga puso. Tayo pong lahat ay muling tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na maanghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginaganap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias. Kaya siya'y dinalaw ni Isaías na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari, ang utos na ito ng Panginoon. Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin sapagkat hindi ka nagagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat. Ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Nagsalita uli ang Panginoon kay Isaías. Wika sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na iyong nininong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin, kaya't 15 taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon,
ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maaano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Si Isaías ay nagpakuha ng pantapal na igos para subukol ni Ezekias. Gumaling naman ito at itinanong ni Ezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari ng umakyat sa templo? Ito ang palatandaang ibibigay ng Panginoon para patunayang tutupdin niya ang kanyang pangako. Ang anino ng orasan sa palasyo ni Haring Akas ay pababalikin niya ng 10 guhit. At gayon nga ang nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Buhay ko'y iyong iligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Minsay nasabi kong sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw sa daigdig ng patay. Ako'y masasadlak upang manatili roong walang hanggan. Buhay ko'y iyong iligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Ang nasabi ko rin, di na makikita ang Panginoon at sino mang nabubuhay. Buhay ko'y iyong iligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Kadulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habilan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. O poon, ang mga nilikhay ay nabubuhay dahilan sa iyo. Ako'y pagagalingin at ang aking lakas sana'y ibalik mo. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa'king kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kaniya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kaniyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kaniyang mga kasama. Labag sa kautusan
na kanin nila ang tinapay na iyon, sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa sa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Pakibati po muna ang mga katabi ng magandang umaga. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Pagkatapos pong likhain ng Diyos ang sanlibutan, minabuti niya na siya ay magpahinga. Ang araw po ng pamamahinga ay ginawa mismo ng ating Panginoong Diyos. Sa loob po ng isang linggo, binibigyan niya tayo ng 6 na araw at ito po ay nakalaan para sa ating mga pansariling gawain at naisin. Subalit, ang 7 araw dapat ilaan natin sa Panginoon. Kaya nga po itinuturing na banal o sagrado ang araw ng pamamahinga. Kaya't ganito na lamang ang pagkagulat ng mga Pariseyo sa ating ebanghelyo. Agad nilang pinuna ang mga alagad ni Jesus Nazareno na pumitas ng trigo sa araw ng pamamahinga. Alam po ninyo, para sa mga Pariseyo, ito ay isang tahasang paglabag sa utos o batas ng pamamahinga. Subalit, kapansin-pansin naman na agad silang sinagot ni Jesus Nazareno nang banggitin niya ang kwento ni Haring David at ang kaniyang mga kasamahan nang sila ay mamamatay na sa gutom at kinain nila ang mga alay o tinapay mula sa altar na dapat pari o saserdote lamang ang maaaring humawak, kumuha at kumain ng mga ito. Kaya ito'y naging kakaibang pagkakataon sapagkat ginawa iyon ni David upang mailigtas ang kaniyang kasamahan sa pagkagutom. Habag ang naramdaman ni David. Awa sa kaniyang kasamahang maaaring mamatay sa gutom. Kaya nga iginiit ni Jesus Nazareno ang tunay na aral sa araw ng pamamahinga. Ipinaliwanag niya na ang araw ng pamamahinga
ay ginawa ng Diyos para sa kapakanan ng tao at hindi ang tao ay nilikha para sa araw ng pamamahinga. Ang ibig sabihin nito, ang araw ng pamamahinga nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao, si Jesus Nazareno. Mas malawak, mas malaki si Jesus Nazareno kaysa sa araw ng pamamahinga. Kaya nga ano ang kanyang habilin? Habag ang ibig ko, hindi ang hain. Ano pang ibig sabihin nito, mga kapatid kay Kristo? Alam po ninyo, para sa mga Pariseyo, kailangang tumigil ang mundo kapag araw ng pamahinga. Dapat wala silang ibang gagawin kung hindi ang umupo at magpahinga sa buong araw. Ngunit maliwanag na sinasabi sa atin ngayon ni Jesus Nazareno na bagamat mahalagang ilaan natin ang ating sarili sa araw ng pamamahinga para sa Diyos, hindi nangangahulugang titigil na tayo sa paggawa ng mabuti. Uulitin ko po, bagamat mahalagang ilaan natin ang ating sarili sa araw ng pamamahinga, hindi nangangahulugan na titigil na tayo sa paggawa ng mabuti. Hindi nangangahulugang wala na tayong pakailam sa ating mga kapwa at sa ating kapatid. Hindi nangangahulugan na hindi na tayo magmamalasakit at makikipagkapwa-tao dahil araw ng pamamahinga. Ipinapaliwanag ngayon ni Jesus Nazareno na mas magiging makabuluhan ang araw ng pamamahinga kung hindi tayo hihinto sa paggawa ng mabuti at patuloy nating ipapamalas ang ating pagmamahal sa Diyos, lalong-lalo na sa ating mga kapwa na nangangailangan. Kaya nga, uulitin ko ang sinabi ni Jesus, habag ang ibig ko, hindi hain. Kung lagi po tayong nagsisimba, kahit araw-araw pa yan, pero pag uwi naman natin sa bahay natin, pinagmamalupitan at sinasaktan natin ang ating mga kasambahay. Paglabas natin sa simbahan ng Quiapo, pinandirihan natin ang mga pulubi, ang mga nangangailangan na lumalapit sa atin. Tapos pagdating sa bahay, ipinagdadamot natin ang mga pagkain at mga gamit natin dahil lagi nating iniisip, baka maubusan kami, baka maubusan tayo. Kaya pagdadamot at pandidiri ang ginagawa at ipinapamalas natin sa ating kapwa. Kapag gano'n na ang nangyari, ibig sabihin walang epekto ang ating pagdidibusyon. Ibig sabihin, ang pagsisimba natin tuwing linggo, hindi tumatalab ang kapangyarihan ni Jesus Nazareno sa banal na Eucharistia. Habag ang nais ko, habag ang ibig ko, hindi hain. Kaya nga dapat ang pananampalataya natin tumatagos sa paglingap at pagmamalasakit natin sa ating kapwa, sa mga kapuspalad at sa mga nangangailangan. Nais ko pong ibahagi sa inyong lahat na ang simbahan natin dito sa Quiapo, ang dambana at tahanan ni Jesus Nazareno, ay maraming mga programa para sa mga mahihirap at nangangailangan. Isa na rito ang I-Thursday na kung saan mahigit kumulang
400 mga kapatid nating naninirahan sa iba't ibang lansangan ng Maynila ang ating tinitipon tuwing Huwebes. Binibigyan natin sila ng katesismo, pinapakain natin sila, pinapainom ng malinis na tubig, binibigyan ng damit, ginugupitan ng mga buhok, minamasahe ang kanilang mga likod. Hindi lamang pagkain at katesismo ang ipinadadama natin sa kanila, kung hindi ang ating paglingap, ang ating habag, awa at pagmamalasakit. Ang simbahan, ang tahanan ni Jesus Nazareno ay tahanan ng bawat isa sa atin, mayaman man o mahirap. Kanlungan ito ng mga nagugutom at mga salat sa buhay. Hindi lamang po sa loob ng Quiapo Church gumagawa tayo ng mga gawaing pangkawang gawa at pagmamalasakit. Naghahati din tayo at pumupunta sa iba't ibang komunidad na kung saan sila ay nag-aalaga ng mga kapatid nating may kapansanan, ang mga kapatid nating ibinanduna na ng kanilang mga pamilya at mga kapuspalad na may karamdaman at may malubhang sakit. Marami sa kanila mga senior citizen na hindi na inalagaan ng kanilang mga pamilya. Patunay lamang na ang Eucharistia tumatagos hanggang paglingap sa ating mga kapwa. Habag ang ibig ko, hindi hain. Lahat ng ito naging posible dahil sa inyong lahat na patuloy na nagsisimba at sa ating mga kadiboto online, kayong lahat na walang sawang tumutulong at nagmamalasakit, nagpapadama ng inyong mga habag. Walang sawa ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng inyong pagtulong sa mga gawaing ito ng ating simbahan, sapagkat ang lahat ng biyayang ating natanggap, ibinabahagi din natin sa ating kapwa. Kapag ibinalik natin ang habag sa ating kapwa, ibinalik din natin sa Diyos ang lahat ng ating mga biyaya at pagpapala. Sa ganitong paraan, sinasambit ng ating mga puso walang hanggang pasasalamat. Kaya palakpakan po natin ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno na siyang unang nagbigay sa atin ng awa at habag. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eucharistia, naway mas higit na maghari sa ating puso ang pagmamahal sa Diyos at habag sa ating kapwa sa kabila ng ating pagsunod sa mga utos ng Diyos. Habag ang ibig ko, hindi hain. Gawin natin ang bawat pagkakataon upang tayo'y gumawa ng mabuti at magpamalas ng ating awa, habag at pagmamalasakit sa ating kapwa. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog po natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang lahat ng ating mga kahilingan. Taglay ang ating matibay na pananampalataya
sa kaniyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kaniyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kaniyang puso. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto kayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Isama din po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito, ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, gayon din ang mga kapatid at kapamilya nating may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway kahabagan, patnubayan at lingapin silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat
buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay, tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoong Kristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip na kahoy ng krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, ang Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay buong pusong nagpapasalamat sa inyong mga tulong at kaloob. Ang inyong habag at awa na inyong ipinapamalas sa pamamagitan ng pagbabahagi sa ating mga online donations, pagkakaloob ng mga tulong pinansyal sa pagpapadala ng mga bigas, dilata at noodles na siya namang ginagamit natin at ibinabahagi para sa ating mga kapatid na masigit na nangangailangan. Ito ang panawagan ni Jesus Nazareno sa atin sa araw na ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Kaya patuloy ang aming paanyaya sa inyong pagtulong at pagbabahagi ng inyong habag sa pamamagitan ng inyong mga tulong na ipinapaabot dito sa tahanan at dambana ni Jesus Nazareno. Lagi po nating tatandaan, gawin natin ang ating buong pusong makakaya upang ang bawat pagkakataon
makagawa tayo ng mabuti at maipamalas ang awa, habag at pagmamalasakit sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas, mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.